Hanggang ngayon mga kapatrol, ay hindi pa bumabalik ang ating idol na si Kai Sotto sa Japan kahit na 2 weeks na lang ay magsisimula na ang preseason games at sa ngayon ay puspusa na ang pag-iensayo ng kanyang bagong team na Koshigaya Alphas. And to what is obvious ay ang patuloy na pagpapalaki ng katawan ni Kai at puspusang pag-ensayo under the watchful eyes of Melantine ang in charge sa kanyang strength and conditioning. Ito ata ang huling hirit ng NBA kay Kai Sotto upang masiguro na makapasok siya next year. Sa ngayon, ang pagpapalaki ng katawan ni Kai ang pinaka-crucial if he still wants to enter the NBA. Kaya kahit na nag-eensayo na ang kanyang mga kakampi, ay minabuti ng kampo ni Kai na magpapalakas muna siya ng gusto ng kanyang katawan at magpapabigat ng timbang, hindi lang para sa Koshigaya Alphas team, kundi in preparation na rin para sa kanyang pagbabalik sa US next summer. Ito ay isang long-term regimen ang ginagawa ngayon ni Kai that hopefully will bear fruit pagdating ng araw. So far so good. Bumibigat na si Kai, lumalakas na, at more importantly, mas bumibilis at gumaganda na rin ang kanyang stamina at ang kanyang explosiveness ay patuloy na nilang dinedevelop. One can just imagine after 1 year kung gaano na kalakas at kalaki ni Kai at ready na para sa mga banggaan sa NBA against bigger and faster players. Well, skills-wise, ay walang problema si Kai. Kaya hopefully, magtatagumpay ang kanyang NBA dream dahil ibang klaseng sakripisyo ang kanyang ginagawa araw-araw. Samantala sa November ay magtatapat ang Gilas at ang New Zealand pero meron tayong nasagap na balita na nag-step down ang head coach ng Tall Blacks na si Pero Cameron after 5 years of coaching. Matagal-tagal rin itong si Pero na naging head coach ng New Zealand at mukhang takot na ata si Pero Cameron sa Gilas dahil hindi na niya hinihintay ang November. Kaya starting from scratch na naman ngayon ang New Zealand at mukhang merong malaking possibility na magbabalik Tall Blacks si Coach Tab Baldwin or si Coach Nenad Vucinic, ang dalawang mentors ni Cameron. Player kasi ng New Zealand itong si Pero Cameron noon under Coach Tab Baldwin kung saan nakaabot sila sa semifinals ng FIBA World Cup Championship under Coach Tab Baldwin and after retirement ay nakasama bilang assistant coach si Pero Cameron for 8 long years hanggang na-appoint bilang head coach. Pero ngayon ay wala pang head coach ang New Zealand All Blacks. Mukhang pinaghahandaan na talaga nila ang Gilas matchup ngayong November and I would not be surprised kung either si Coach Tab or si Coach Nenad ang kanilang mga pagpipilian. Although it remains to be seen kung papayag ang dalawa when they are already settling down in the Philippines for a long period of time, especially si Coach Tab Baldwin. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. At balitang NBA naman, Stephen Curry, pinakamalaking sweldo sa mga NBA players. Si Stephen Curry ang pinakapaldo sa nalalapit na 79 NBA 2024-25 season. Pero sa listahang nilabas ng NBA Retweet, 3 Phoenix Suns ang nasa top 10 ng top earners. Tatanggap ang Golden State Superstar ng $55.8 million para sa season na magbubukas ngayong October. Second si Nikola Jokic ng Denver Nuggets na merong $51.4 million. Kasunod naman si Joel Embiid, $51.4 million ng Philadelphia 76ers. Magkakasunod sa 4th, 5th, 6th,
sina Phoenix Suns, Bradley Beal, $50.2 million, Kevin Durant, $49.9 million, at Devin Booker, $49.2 million. Kapareho ng tatanggapin ni Devin Booker, sina Jaylen Brown ng Boston Celtics, Kawhi Leonard ng Los Angeles Clippers, Paul George ng Philadelphia 76ers, at Karl Anthony Towns ng Minnesota Timberwolves. At wala sa top 12 sa LeBron James ng Los Angeles Lakers. 11 at 12, sina Milwaukee Bucks duo, Giannis Antetokounmpo at Damian Lillard na parehong merong $49.8 million. At matapos ang maraming off-season moves na nagdala ng mga superstar tulad ni Mikal Bridges mula Brooklyn Nets patungong New York Knicks at Paul George sa Philadelphia 76ers, ang laban para sa tuktok ng Eastern Conference is as competitive as it's been in years. Ang Milwaukee Bucks matapos ang isa pang maagang pag-alis mula noong postseason kasama ang kanilang superstar duo na si Giannis Antetokounmpo at Damian Lillard at kanilang head coach na si Doc Rivers na muling magtatangkang magtagumpay sa kanilang pangalawang season na magkakasama. At magagawa ba ni Tyrese Haliburton at ng Indiana Pacers ang isa pang nakakagulat na postseason run? At sino kaya ang makipagkompetensya sa isang potensyal na Boston Celtics dynasty na nabubuo? Ang Boston Celtics ay nasa tuktok ng Eastern Conference projections para sa ikatlong sunod-sunod na taon. Nagkaroon sila ng dominanting run sa East Conference noong nakaraang season na nagtapos ng 64-18 sa regular season at natalo lamang ng 3 laro sa postseason upang makuha ang ika-18 na kampyonato ng franchise na nagwakas sa kanilang 16-year drought sa titulo. Ibabalik ng Boston Celtics ang kanilang elite core matapos i-extend sina Jason Tatum at Derrick White at magtitiwala pa rin sila kay Jaylen Brown, ang 2024 Finals MVP, bilang kanilang defensive anchor. At ang malusog na pagbabalik ni Kristaps Porzingis na nawala ng malaking bahagi sa simula ng season dahil sa isang leg injury will play a big factor in their success. Matapos ang maraming haka-haka ukol sa posibleng disbandment ng backcourt ng Cleveland Cavaliers na sina Darius Garland at Donovan Mitchell, bumalik sila na may malakas na starting five na kinabibilangan ng twin bigs na sina Jarrett Allen at Evan Mobley.